Well, ito po yung one of the few bright lights nung sa pinakinggan po natin SONA ng Pangulo itong Lunes. Actually, kasama po yan sa mga paunahing panawagan ng mga manggagawa patungkol po sa taxes. No, maraming sanga-sangayon sa pinang-tax. Pero particular sa income tax, tayo po talaga ay nanawagan na sa mga kumikita ng hanggang 50,000 pesos a month ay magkaroon ng income tax. So, as was announced, lumalabas na nasa around 350,000 annually or per year yung bibigyan ng tax exemption. Papatak po yan ng almost 30,000 pesos a month. No? So, kung almost 30,000 pesos a month, ang yung kinikita ay magiging income tax exempt ka na. So, isa po itong magandang balita para sa ating mga middle income earners, yung pong ating mga kapatid sa paggawa ng middle class na po at magiging positibo po sa kanila ito. Pero syempre, mas malaki po sana yung natin na threshold, sana ay 50,000 per month, sa halip ng 30,000 per month. At saka yung pang other tax measures, of course, we were asking for more tax measures sana that would have greater impact. Okay. Pero so far, itong 350,000 po, Sir Julius, ay pasok naman po ito kung titignan dun sa mga ginagawa. Bagamat you've mentioned nga, no, mas mataas po sana yung hinihiling ng mga nasa labor sector. Pero itong 350,000, so far, pasok naman ito dun sa mga, kung meron po mga pag-aaral na, eto, no, dun sa exemption po ng personal income tax po. Opo, so po ito sa banga, lalo alam naman po natin kahit na income tax exempt ang manggagawa, ay hindi naman talaga siya exempted sa lahat ng uri ng buwis. No? Kasi naman po natin, ang takangay ng ekonomiya ng Pilipinas, when it comes to taxes, marami pong regressive taxation, indirect taxation. So ultimo yung bumibili ng candy, ng soft drinks, ng yosi, ay kahit po hindi minimum wage earners yan or lower than the minimum wage ang kinikita, ibig sabihin, nagbabayad pa rin po ng buwis dahil ang mga naturang produkto ay merong value-added tax. So, kaya po ang gusto sana natin, tambalan itong higher threshold for income tax ng pagtanggal sa excise tax sa lahat ng produktong petrolyo at yung pong pag-alis nga ng expanded value-added tax. Mas malaki po ang impact niyan kung sasamahan po ito ng pagtaas ng threshold ng income tax. At syempre, dahil umani nga po ito ng palakpakan ng araw ng SONA ng Pangulo, Sir Julius. At the same time, magandang pakinggan naman talaga siya. Pero ang hamon kasi dito ngayon ay kung kailan naman po ito agarang maipapatupad. Though nitong araw, may binanggit po ang Malacan or ang House of Representatives po pala na nakapagbanggit na yung tax relief po ito target po na aprobahan nga raw by August this year, pero yung implementation daw po baka 2027 pa raw po, sir. Exactly, kasi alam niyo naman, submission na rin ng budget season na rin po. So nagbabudget yung iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan batay sa targeted tax collections. Kung nakaangkla pa po yan sa mas maraming saklaw ng nakukuha na ng income tax, pahirapan nga po yan from the perspective of government na agad-agad ipatupad. So asahan po natin na if ever mapatupad po ito ay talagang next year na kung kailan magsisimula na ulit yung bagong tax cycle. Dahil naman po natin lahat ng mga nakolektang buwis hanggang Disyembre, tinitipon na po yan at uulat sa gobyerno, sa BIR hanggang Abril. So talaga pong mukhang next year na po ito mapapatupad. Pero kahit ganun pa man, dahil sinabi nga ng Pangulo na dapat ipatupad ito with urgency, sana ay ang Kongreso at ang Senado ay agad-agad na pag-usapan ito. Ipasa ang third reading, kahit wala pang first reading na nangyayari. Ipasa nga po nila lahat yan within August para same month or early September ay mapirmahan po masign tulo ng Pangulo.
Okay. Pero mas makakampante ba tayo, sir, na mabilisan yung mga or gagawing pagpasa nito sa una, sa House of Representatives o sa Kamara dahil kautusan na mismo ito no, nagaling po sa Pangulo. So, do you think wala naman po magiging masyadong parang hadlang kung sakali po sa Kamara to pass, lalo na sa last or final reading po dito na sabi pong panukala ito, sir? We can never expect. Gusto po nating maging very much hopeful pero medyo unpredictable po yung ating economic managers. Mm-mm. Kasi for all we know, baka nung SONA lang din nila nalaman na meron ng ganitong panawagan yung Pangulo na taasan yung income tax. Hindi po malayo na between now and August ay mag-isip ng iba't ibang paraan yung ating economic managers para masagtaan itong pagpapataas ng income tax threshold ng maraming tax exemptions. Ngayon nga lang pong taas sahod, ito pong 55 pesos na dapat nasimula na ng July 25, which starts with 60 pesos sa Metro Manila. Tinangka ng isang organisasyon na pigilan. Bagamat meron ng commitment from employers groups, no?